Pasintabi po sa mga manunood, humihingi ng tulong ang mga kaanak ng isang lalaki sa Surigao del Sur na nahihirapan na sa kanyang nabubulok ng bukol sa singit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nagdurusa sa namamaho at masakit na bukol sa singit ang isang lalaki sa Surigao del Sur. Nakaapat ng kahoy na may pako Oktubre noong nakaraang taon, si Edward Igos, 54 anyos. Kwento ng kanyang hipag na si Dolores, hindi ito nagpatingin sa doktor at pinadugulang ang paa. Makalipas ang isang buwan, may tumubo ng kulani sa singit ng kanyang bayaw. Yung kulani na yun na naglaki hanggang na naging nana na. Hindi na rin maaga pa naputulin kasi hanggang ari na. Ang sugat hanggang pantog, hanggang puwet. So, pinaliwanag na ng doktor na yun daw nabagsak na sa kanseros. Yun ang niresitahan sila ng malaking gamot. Ang halaga ay 40,000 daw, pang pakimo. Mula Palawan, umuwi ng Surigao del Sur ang asawa ni Dolores para alagaan ang kapatid nito. Wala raw kasing ibang maaasahan na mag-alaga kay Edward. Hindi na raw ito makalakad at masangsang na ang amoy sa loob ng kanilang bahay. Hanggang ngayon, nangangamoy pa rin. Malingasaw na raw. Kahit nililinis araw-araw. Opo. Hindi na talaga raw kung magpasok ka sa may pintuan na amoy na sa labas. Nakikita ko sa video call, talagang makakadiri na. Lahat ng kapatid ni Edward hirap daw sa buhay. At tanging si Dolores lang ang nagpapadala ng pera para may makain ang kanyang asawa at bayaw sa araw-araw. Sa cellphone, minsan siya sumisigaw, tulong ate. Tulungan ninyo ako, gusto ko pang mabuhay. Ate, dalahin mo na ako ng Palawan, asikasuhin mo na lang ako ate. Pag magaling ako, gaganti rin ako sa iyo ate. Ay papaano ma'am? Saan kami kukuha ng pang-flight galing Surigao to Cebu, Cebu to Palawan? Ang kaya lang daw gawin ni Dolores ay manalangin para sa kanyang bayaw dahil kapos din siya sa pinansyal. Isa lang daw siyang hamak na manghihilot at albularyo. Sana matulungan ninyo kami, pampagamot man lang or pinansyal nila doon sa lugar nila, madala siya sa doktor, mabigyan ng lunas sa kanyang karamdaman. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.